Isang lipad na nagkakahalaga ng $100 kumpara sa lipad na nagkakahalaga ng $20,000. Dalawang pasahero, iisang langit ngunit magkaibang karanasan. Alamin ang pagkakaiba sa episode ng The Infographic Show. Nagmamadali si Tom papuntang Spirit Terminal. Hindi niya inakala na lilipad siya sa Chicago ngayon dahil biglang nagpasya ang pinsan niyang magpakasal. Halos maubos ang lumang bank account niya ngayong buwan dahil sa regalo sa kasal, kaya napilitan siyang maghanap ng pinakamurang flight. Buti na lang nag-deliver ang Spirit Airlines at nangakong bibigyan siya ng tiket mula Newark papuntang Chicago sa halos $100 bawat isa. Sobrang mura, parang hindi ka pani-paniwala. 2 araw lang naman siya doon, kaya magaan lang ang dala niya. Isiniksik lahat ng kailangan niya sa isang malaking carry-on. At least, hindi na niya kailangang i-check-in ang mga bag niya. Dahil short notice ang booking, hindi siya nabigyan ng maraming pagpipilian, kaya handa na lang siyang tanggapin kung ano ang meron. At least, mabilis at madali siyang madadala ng Spirit doon, at sana ay makarating siya sa oras. Habang papunta siya sa terminal, agad niyang nakita na delayed ang flight niya. Mabuti na lang, hindi na siya kailangang mag-alala sa pila ng Transportation Security Administration. Hindi nagmamadali si Simon. Para sa negosyo, hindi pamilya, ang biyahe niya. Pinapunta siya ng boss niya sa Abu Dhabi para tapusin ang kasunduan sa kliyente. Sasakay siya sa Etihad Airways, isang marangyang airline. Diretsyong lilipad mula John F. Kennedy, New York papuntang Abu Dhabi. Malapit nang maranasan ni Simon ang marangyang buhay. Gusto siya ng kliyente bilang business partner dahil first class ang lipad niya. Pambihirang karanasan. Karaniwan, umaabot sa $20,000 ang one-way ticket pero hindi ni Simon gagamitin ang pera. May pagkakapantay-pantay din naman. Kahit sino o saan ka pupunta, kailangan mong dumaan sa seguridad. Para kay Tom, kailangan niyang pumila kasama ng ibang biyahero, mula sa mga baguhan hanggang sa mga sanay magbiyahe. Sumailalim siya sa proseso, ini-empty ang bulsa, tinanggal ang sapatos, at pinaskan ang bagahe. Pagkatapos, nakuha niya ang gamit at pumunta sa gate, kung saan mahaba ang hintay niya. 2 oras nang delayed ang flight pero may oras pa rin siya para sa kasal. May benepisyo talaga ang marangyang buhay. Kailangang dumaan sa seguridad lahat, pero magkaiba ang proseso ng bawat isa. May sariling security line ang Etihad sa karamihan ng hub nila, at kadalasang nauuna sa pila ang first-class passengers sa pag-scan ng bag. Magaang lang ang dala. Pakiramdam ni Simon na mas magalang ngayon ang security team habang inaakay siya sa metal detector, ngunit hindi pa rin kaaya-aya ang Transportation Security Administration security. Alam ng empleyado kung very important person ka, kaya makakatanggap ka agad ng espesyal na serbisyo kahit bago ka pa sa gate. Simula pa lang ito ng mga pagkakaiba. Buti na lang, naantala lang ang flight ni Tom at hindi nakansela, kaya nagkaroon siya ng oras mag-ikot sa terminal. Umaalis ang Spirit sa malaking terminal na kasama ang ibang airline. Lahat ay may access sa maraming tindahan, fast food at restaurant. Ang problema lang, lahat may presyong paliparan at mabilis pa itong tumaas. Imbes na bumili ng burger na $25 bagel at soft drinks na lang na $8 ang kinuha niya sa isang almusal na kainan. Mas mura ito kumpara sa iba sa lugar. Pero si Simon, hindi siya magtitipid. Papunta sa International Departures Terminal, dumiretso si Simon sa kanyang destinasyon, ang Etihad Airways Lounge, at nilampasan lang ang mga restaurant. Sa loob, maraming pribadong lugar para mag-relax, magtrabaho, o kumain ng libreng pagkain at inumin. May full-service restaurant din na may malawak na international na menu. Nakakagulat, libre o kasama na sa mahal ng first-class ticket ang lahat ng ito. Magandang hintayan na di kayang sabihin ni Tom. Para sa isang pasahero ng Spirit Airlines na may ticket na nagkakahalaga ng $100, may 2 pagpipilian. Maghintay sa tabi ng gate o maglakad-lakad hanggang tawagin ang iyong gate. Dahil walang upuan si Tom, nagpalipas na lang siya ng oras malapit sa gate. Naririnig ng dalaga sa tabi niya sa telepono ang drama ng nabigong pag-ibig ng kapatid nito. Samantala, sa kabilang gilid, may isang 6 na taong gulang na sobrang likot na kamakailan lang natuklasan kung gaano kasaya sabihin ang salitang utot. Pero nagsisimula pa lang ang mga hindi kanais-nais na sorpresa. Matapos ang tila walang katapusang paghihintay, tinawag na rin ang boarding group ni Tom. Pinapasukat ng ticket agent kay Tom ang kanyang duffel bag at, gaya ng inaasahan, lumampas ito sa sukat para sa personal item, kaya ito ay itinuturing na carry-on bag. Sinabihan si Tom na may dagdag bayad at walang ibang opsyon. Pumayag siya at isinama ito sa bill. So much para sa $100 na pamasahe. Pero magiging karaniwan na ito. Isa sa mga madalas ireklamo tungkol sa Spirit ay ang mga dagdag na bayarin nila. Isang bagay na siguradong hindi kailangang alalahanin ni Simon.
Nasalubong si Simon ng mga ahente ng airline bago pa siya makarating sa gate at inialok na kunin at i-check-in ang kanyang maleta. Kilala ang Etihad sa pag-aalaga ng bagahe, lalo na sa first class. Mananatili kay Simon ang carry-on at briefcase niya at may sapat siyang espasyo sa eroplano. Hindi siya pupunta sa upuan kundi sa suite niya. Isa ito sa pinakamalaking sorpresa ng first class sa Etihad Airways. Ang mga first class na pasahero ay nananatili sa parang maliit na apartment habang bumibiyahe. Mabilis masasanay si Simon dito. Pinagmamasdan niya ang klase na beige cabin na may armchair, bench na nagiging kama at blinds na kontrolado. May storage box drawer at minibar na puno ng inumin sa silid. Dito magpapahinga, magtatrabaho, kakain at matutulog si Simon sa 14 na oras. Pangarap lang ito ni Tom. Hindi gumastos si Tom para sa upuan sa eroplano at umaasa lang sa sistema. Mabuti na lang, karamihan sa mga pasahero ay hindi rin nagbayad ng dagdag para pumili ng upuan. Pwedeng maupo si Tom sa aisle seat sa likod kaya madali siyang makakapunta sa banyo. Umupo siya at sinamahan ng katabing malaking lalaki na agad nagkwento tungkol sa mga tamad sa Washington. Mukhang mahaba ang 3 oras na ito. Hindi nabusog si Tom sa bagel kaya umaasa siyang makakakain sa eroplano kahit kailangan niyang magbayad tulad ng ibang serbisyo sa airline na ito. Habang ang ilang madalas magbiyahe at may mataas na status na pasahero ay may libreng pagkain at inumin, karamihan sa mga pasahero ay walang natatanggap. Wala man lang yung tradisyonal na kalahating tasa ng soft drinks at isang nakabalot na biskwit. Dadaan ang cart na nag-aalok ng mga merienda. Pero ang tanging paraan para makakakuha nito ay sa pamamagitan ng cashless na bayad. Sumuko na si Tom at umorder ng isang lata ng Sprite at isang bag ng pretzels. Hindi na niya gustong alamin ang gastos. Problema na yan bukas, Tom. Hindi rin iniisip ni Simon ang presyo ng merienda. 1 oras na sa unang klase si Simon at marami pa rin siyang nadidiskubreng pasilidad. May libreng kit na naglalaman ng mga produktong pangangalaga sa balat, medyas at toothpaste at ang pouch na pinaglalagyan nito ay disenyo ni Armani. May libreng pajama at tsinelas din siya. Habang abala siyang nagtatype sa laptop sa ottoman, nilapitan siya ng staff para sa tanghalian. Matagal ng biro ang pagkain sa eroplano, pero hindi ito ganoon. Michelin level ang karanasang ito. Nagsisimula ang tanghalian sa pagpili ng mga malinamnam na pastry. Kasunod ang caviar service, isang individual na lata ng sturgeon caviar na may mga klasikong kasama. Sunod ay sopas, sorbet panglinis ng panlasa, at rice peel-off na may tinadtad na kordero. May kasunod pang masalimuot na panghimagas, isang chocolate cake na sinamahan ng pistachio, cream at sariwang prutas. At lahat ng ito ay nagsasama-sama para maging isa sa pinakamarangyang pagkain na naranasan ni Simon. Ito pa lang ang unang yugto at simula pa lang ng kasiyahan. Para kay Tom, mahaba at masikip ang 3 oras na biyahe. At matangkad siyang lalaki, kaya palagi siyang nabubunggo ang ulo tuwing tumatayo siya na mas madalas kaysa sa gusto niya. Dahil sa madalas na pag-comfort room ng katabi niya, naramdaman din niya ang epekto ng soda sa pantog at kinailangan niyang labanan ang takot sa paggamit ng banyo sa eroplano. Hindi maganda ang amoy, kaya sumasandal siya sa pader habang umiihi para maiwasang magdulot ng abala ang turbulence. Mabuti na lang at nagfu-flush ang inidoro. Sa Etihad flight, may sorpresa pa si Simon papuntang banyo. Ang bawat first class cabin ay may 2 pribadong restroom. Isa para sa inidoro at isa para sa shower. Nagbibigay ito ng 30 minutong access at 5 minutong tuloy-tuloy na tubig para mabilis mag-refresh. Pwedeng ulit-ulitin ni Simon ang pagsimula at pagtigil, pero ayaw niyang magpatagal sa iba. Bukod pa rito, kahit ang Etihad ay hindi ligtas sa panganib ng turbulence, mabilis siyang naligo at bumalik sa flat-screen television bago maghapunan habang si Tom ay pilit nagpapanatili ng katinuan. Kaunti lang ang libangan sa Spirit flights. Walang screen sa upuan para sa television o pelikula. May Wi-Fi pero hindi ito masyadong reliable. Dahil maikli ang biyahe, hindi na nag-download si Tom ng episodes para sa airplane mode. Pero gamit ang Wi-Fi, nasusundan pa rin niya ang karamihan ng email tungkol sa pinsan niya. Nababalisa siya dahil hindi nakuha ang gusto niyang damit kahit malapit na ang deadline. Pero nakakaaliw ang group chat. Kakain ng hapunan si Tom pagdating, ngunit iba si Simon. Ang mas mahaba-habang biyahe sa Etihad ay mabilis lang lumipas. At bago pa namalayan ni Simon, oras na para sa hapunan. Kung kahanga-hanga na ang tanghalian, mas lalo pa itong hapunan. Binubuo ito ng isang plato
na parang galing sa steakhouse. May filet mignon na may maayos na pagkakaayos ng makakapal na fries, may kasamang kamatis at isang kahon ng tsokolate para tapusin ang pagkain. Sa gitnang silangan, kadalasan ang tanghalian ang pinakamalaking pagkain sa maghapon. Kaya naman sobrang bongga ng unang pagkain. Pero bumabawi naman itong hapunan sa kakaunti pero napakasosyal na lasa. At ngayon, oras na para magpahinga. Ipinwesto ni Simon ang upuan para maging malaki at komportableng kama at inilabas ang mga designer na kumot na kasama sa suite. Hindi pa siya inaantok. Hindi sanay si Simon matulog sa eroplano, pero ito ang pinakakaakit-akit niyang biyahe. Nanood muna siya ng paboritong comedy bago makatulog. Para kay Tom, lalo siyang hindi makatulog habang lumilipas ang oras. Nagising siya ng alas 5 ng umaga para magmadaling pumunta sa paliparan, pero hindi pa rin makaidlip. May 3 batang maingay sa unahan tungkol sa skibidi toilet. Nagchichismisan ang mga flight attendant sa likod at bawat uga ng eroplano ay lalo akong hindi makatulog. Umilaw ang seatbelt sign at inanunsyo ng piloto ang pagbaba. Malapit na. Nagkomento na naman ng hindi angkop tungkol sa Chicago ang katabi. Pagkatapos, nagsisimula na ang pinaka-stress na parte ng biyahe. Ang pagbaba ng eroplano na parang nasa Thunderdome ka. Pagkalapag ng Spirit Airlines flight, nagmamadaling tumayo at kumuha ng bag sa overhead compartment ang lahat. Tulad ng iba sa likod, umaasa si Tom sa mga nasa unahan niya. Nahihirapan silang kunin ang matitigas nilang carry-on mula sa locker. Mahaba at masikip ang hintayan bago makalabas sa Windy City at ilang araw lang uulitin ulit ito ni Tom. Magkaiba ang karanasan hanggang dulo. Naalerto si Simon ng beep na malapit nang lumapag ang flight. Sinalubong siya ng first class flight attendant na nagtanong kung may kailangan siya. Binigyan siya ng oras para kunin ang lahat ng gamit niya, pati personal na gamit at swag bag items. Kasama ito sa biyahe niyang hindi malilimutan. Bilang business visitor sa Abu Dhabi, marangya na agad ang buhay mo kahit bago ka pa bumaba ng eroplano. Kahit anong klase ng lipad, luho o simple, pareho lang ibinibigay ng dalawang airline ang binayaran mo kadalasan. Dahil ang lipad na nagkakahalaga ng $100 ay maaaring mukhang mura. Pero malamang hindi lang $100 ang gastos mo sa huli. Ngayon, mag-check out ka na. Kung gagawin mo to sa paliparan, baka makulong ka, kaya i-click mo na lang ang video na ito.